Bebekes! So ayan, finally nagkaroon na ako ng mood na mag-vlog for today's video. Yes, promise, Diyos ko naman ang tagal kong walang vlog. Today nga ay adjustment ng splinter ko mga Bebekes, yung green sa aking teeth. Ayan, idadala ko kayo para malesen na din kahit papano yung mga questions nyo. Ganun at sasagutin natin for today's video. Katapos ko nga lang maligo and mag-toothbrush, ayan, nagsa-sunscreen na lang ako. Magsa-sunscreen lang tayo kasi medyo mainit-init sa labas, nakakaloka. Actually, nakakatamad lumabas-labas kapag gantong mainit ang weather, pero kailangan natin magpa-adjust be. Oh, yan ang aking OOTD outfit check. Outfit check. Syempre, ang top ko na yan ay from TikTok shop. Kung gusto nyo din ng ganyang top, ano pang inaantay nyo, i-stock nyo na yung TikTok ko mga be, nandun lang sa showbiz. So ayan, suot-suot ko na yung splinter ko and ready to go na tayo para magpa-adjust. Bali sa Ilagan pa ang clinic ko mga Bebekes and from Burgos pa ako. So mga 1 hour, almost 1 hour or 30 minutes din ang biyahe, ganun. Depende sa takbo ng ating sasakyan. So, bali ganyan siya tanggalin mga bebe kasi may pagkamahigpit talaga siya. And jararan, para siyang pustiso, OMG. Hindi ko nga rin alam mga bebe kasi kung bakit kulay green yan. Pero, Doc, tignan mo, binubuli nila yung splinter ko. Charot. And ayan na nga, paano hindi mainit ang weather, ayan yung araw nagda-drive. Charot, si dada ko yan. So ayan, dito nga ang clinic ko mga Bebekes, dito sa may Ilagan, sa Baligatan. Ayan, makikita nyo Gaba Dental Clinic. Medyo late na nga ako mga Bebekes kasi ang usapan namin ni Doc, 2 PM dapat ako, pero almost 3 o'clock na ata nung dumating ako, nakakaloka. Pagdating ko nga dito sa clinic mga Bebekes ay may mga client pang hindi natapos, kaya syempre kailangan nating pumila ng tama, ganar. Masyadong maraming pasyente si Doc, kaya ayan, kailangan nating magtiis ng magtiis, be. And charan, finally, akes na. O, diba? Ilang buwan din kasi akong hindi nakapagpa-adjust mga Bebekes, like 3 buwan mahigit ata, ganun. Diyos ko, super tagal. Nabisi kasi ang person kung saan-saan nagala. Pagpasok mo nga dito mga Bebekes ay ganyang setup ang gagawin sa'yo, diba? Very presentable. Ala, nag-emi. Hawak-hawak na nga ni Doc yung record ko mga Bebekes. Yes, yan ang aking dentist, si Doc Darwin Gaba. Baka kilala niyo sa mga taga-Ilagan dyan. Bago nga kami nag-start mga Bebekes, ayan, nagkakaroon muna kami ng mini lesson dito, ganyan. Palaging ina-explain sa akin ni Doc kung ano yung mga progress ng teeth ko and then kung ano yung mga possible na result, ganun. So, story time nga mga Bebekes, no? Last year, November, ay talagang nagpa-x-ray na ako and nagpa-check up na dito kasi hindi ko na kinakaya yung pananakit ng panga ko and yung clicking na naririnig ko talaga. So, bali sa mga hindi nakakaalam dyan, before, nag-braces po ako, like almost 5 years din po ata akong naka-braces. And after kong mag-braces, hindi ko na sinuot yung retainer ko. 2 years ko kasi dapat kailangang isuot yung retainer ko, guys. Pero like 2 months ko lang ata siyang sinuot and then hindi ko na talaga sinuot, ganun. Tapos, biglang nagkaroon na ako ng clicking mga te, may naririnig na akong clicking, tapos nananakit na din yung panga ko, like, Diyos ko, hindi na ako makakain or hindi na ako makapaghikab ng todong-todo kasi naglalak yung jaw ko mga te, nakakatakot, naluloka ako. Siguro 1 year ko din siyang tiniis, not until na naglock na talaga yung jaw ko, natakot ako, kaya nagpa-check up na ako mga Bebekes, nakakaloka. Kaya ayun, nagpa-x-ray ako and then nakita nga din talaga sa x-ray ko na yun nga, may TMJD talaga akes. Ay, nakaka-stress. Super stress ako nung una. Ano ba yan? So, karamihan nga sa nababasa kong comments sa mga vlogs ko, sa TikToks ko, ganyan. Lalo na kapag nakikita nila yung green sa ngipin ko is, lagi nilang tinatanong, ano yung green sa bunganga mo? Ba't may green yung bunganga mo? Mga ganern. Nakakaloka kayo ha. Yung iba sinasabi pa, katengko daw, nakalunok daw ako ng katengko. Like, meron daw efficacy sa bunganga ko. Hoy, mga itsusera kayo. Balita mga kayo nang narinig, yung green po sa teeth ko is splinter po siya para po sa TMJD ko. O, okay na? Nasagot na, mga be? Since nagkaroon ako ng splinter, nung suot-suot ko na yung splinter ko, nawala na yung pain sa aking panga na part and nawala na din yung clicking finally. Thank you, Lord. Ano ba yan? Bali, inaalis ko yung splinter ko kapag gantong nagvo-voice over ako sa aking vlog kasi talagang nabubulol ako mga te, like nahihirapan akong magsalita. And then kapag kumakain ako, kasi tinaray ko siyang gamitin kahit kumakain ako, napakahirap, hindi ko malasahan yung food, hindi ko malunok, hindi ko manguya ng maayos. Nahihirapan ako mga te. Sa almost 6 months siguro na suot ko yung splint ko or like na check yung teeth ko, super nawala na talaga yung clicking and yung pain sa jaw ko mga Bebekes. Super solid, napakagaling. Ang technique nga dyan mga Bebekes, ayan palagi lang nating isuot and kapag necessary lang natanggalin, dun mo lang siya tatanggalin, ganon. Kapag inalis ko nga pala yung splinter ko mga Bebekes, ay medyo hindi na pantay yung bite ko. So hopefully next month makapagpa-braces na ako or makabitan na ako ni Doc ng braces. Abangan nyo yun, i-vlog ko. And ayan, done na ang aking check-up for today's video. So mga Bebekes, kung yung symptoms na naramdaman ko, nararamdaman nyo din as of the moment, huwag nyong kalilimutang magpa-check
check up para naman healthy lang tayo lagi, ganun. Madaming nabanggit si Doc na symptoms ng TMJD, pero yung dalawa lang talaga ang pinaka-main na naramdaman ko. So, yan, magpa-check up na kayo. Dahil nga ginabi na din kami and nagutom na ang mga persona, ayan, McDo lang kami para makapag-dinner na din kami. So, early dinner na to mga bebekes. Ayan, kasama ko ang aking sister Rakas and siya ang naging videographer ko sa loob ng clinic kanina. O, diba? Palong-palo, si bakla. Nag-take out na nga lang kami mga bebekes, hindi na kami nag-dine in para naman sa bahay na kami magsasalo-salo. O, diba? Family day na rin. Naging family day na imbis na check-up day lang. Okay na lang din kasi minsanan lang talaga kami makumpleto sa bahay dahil palagi nga kaming nasa lolo't lola. O, ito namang mga to patunay na ginabi na kami sa daan. Pagka-uwi nga namin mga bebe kasi ayan, chibugan na dahil super na hungry bells ang mga person. Yun lang, bye!